Hello everyone! Welcome sa part 3 nitong aking vlog. At andito na nga tayo sa loob ng Hida Daisho Nudo or Hida Great Limestone Cave. At nasa 12.3 degree po yung lamig dito. Sobrang lamig po sa loob kaya kinumutan talaga namin si Baby Aina. At ito po yung itsura ng loob. Ang ganda po ng view dito sa loob lalo na yung mga bato. Pagpapasok ka po dito sa loob hindi ka po maliligaw kasi may mga daanan po dito at may mga arrow po kung saan ka po pupunta. At may mga exit po dito kung gusto mo na pong lumabas. At may leaflets po sila dito na makikita nyo sa may entrance. Kaya pwede po kayong kumuha doon para may guide po kayo. At makikita nyo po doon sa leaflets yung map dito sa loob. At yung asawa ko hinanap na yung exit kasi sobrang lamig nga naman sa loob at kasama pa namin si Baby Aina. At pagka-exit ng asawa ko hinanap ko na rin sila. At nung nakita ko sila gusto na rin lang umexit. Kaya hinanap na lang namin yung exit, napagod na daw sila kakalakad. At nung nakita ko yung arrow na may nakasulat na exit, doon na kami lumabas sa exit number 2. Hindi daw sila na-inform na ganun yung daanan doon. Kasi may paakyat, may pababa. Hindi kasi siya plain na daanan talaga. At pagbaba nyo po dito, may mga bilihan po dito ng mga souvenirs. At ito naman yung umaagos na tubig. Galing po ito sa bundok at ang lamig po nito. At may mga nakalagay dyan na kamatis at mga inumin para lumamig. At ito po yung matatanaw nyo malapit sa mga bilihan ng souvenirs. Nagtingin din ako saglit doon pero yung kaibigan ko bumili kasi siya kaya iniwan ko na lang muna siya. At yung asawa ko naman hinanap ko muna siya kasi nasa akin yung cellphone niya. Kaya nung bumaba ako dito sa hagdan, ito yung matatanaw mo sa gilid. Ang ganda po niyang tingnan, nakaka-relax po siya kaya binidyohan ko talaga. Ang ganda nga ng pagka-design ng mga bato at may falls pa na dumadaloy. At pagkababa ko nakita ko agad yung asawa ko at saka si Baby Aina. At yung asawa ko hinugasan yung kamay ni Baby Aina dito sa dumadaloy na tubig. Ang lamig pa naman nito. At pagkatapos pala namin dito bumiyahe na naman kami. At dito kami pumunta sa Nagashi Somen. Famous kasi yung lugar na to. Kaso nung nagpunta kami close na po sila kasi hanggang 3 PM lang daw po sila. Kaya nagpicture-picture na lang kami sa labas. At ang ganda po ng tanawin dito. At sayang nga hindi na kami nakaabot, nag-close na pala sila. At saka isa din sa mga dahilan kung bakit kami pumunta dito ay may falls po dito. Kasi hapon na kasi nung time na yan at bago kami umuwi at bumalik sa Nagoya, sabi ng asawa ko pumunta muna kami sa Maitaki or yung waterfalls para makita naman nila yung ganda ng falls dito sa Japan. At hinanap nga namin kung saan yung daanan at buti na lang may nakita kaming dalawang staff at tinuro nila yung daanan papunta sa may falls. At naglakad na nga kami papunta sa may falls at kami na lang pala yung umakyat papunta dito. Kasi nagpaiwan na yung tatlo sa baba at nakakahingal po paakyat dito. At habang naglalakad kami, humihinto po kami para makapagpahinga. At sabi nung staff sa baba, nasa 10 minutes daw yung lalakarin mo papunta sa may falls. Pero hindi naman umabot sa 10 minutes yung nilakad namin kasi medyo mabilis kaming maglakad. Medyo nagmamadali talaga kami maglakad kasi hapon na kasi. At saka kasi baka may lamok, kasama pa naman namin si Baby Aina. At habang naglalakad po kayo, makikita nyo po yung mga umaagos na tubig sa gilid. May nakikita nga ako kanina mga naglalakad dito kaso pauwi na sila. Hapon na din kasi. At habang naglalakad kami, nakikita ko na yung falls. At andito na nga kami, sobrang saya namin at nakarating kami dito. Grabe, ang ganda talagang tingnan ng falls, no? Nakaka-relax po siya at nakakawala po siya ng stress. At akalain nyo si Baby Aina, umabot din siya dito. At first time ni Baby Aina makakita ng falls. At pumunta na nga kami doon malapit sa may falls at nagpicture-picture na rin kami. At yan po yung falls dito. Grabe ang taas ng falls. At ang ganda ng mga nasa paligid niya. At alam nyo ba, maraming mga gandang falls dito sa Japan na pinupuntahan talaga. At yung lugar na to, isa din po ito sa pinupuntahan dito kasi after nyo kumain ng Nagashi Somen, pwede kayong maglakad o punta dito sa may falls. At nagpicture-picture na rin kami ng asawa ko at si Baby Aina. Pero alam nyo, grabe talaga tong asawa ko kasi siya talaga yung nag-isip ng mga pupuntahan namin. At siya din yung nag-drive ng whole day. Kasi para mag-enjoy talaga daw sila kasi galing pa silang Pinas at first time talaga nila sa Japan. At yung gala namin ngayon, puro nature yung mga pinuntahan namin. Yung kaninang umaga, bumiyahe kami papuntang Nagano Prefecture sa Kamikochi. Tapos pumunta pa kami sa Great Limestone Cave. Tapos dito. At ito namang asawa ko, tinawag kami. Akala ko pipicturean niya kami. Binidyohan niya pala kami. Napaka-supportive naman itong asawa ko. Bitbit na nga niya si Baby Aina. Binidyohan pa niya kami. Kaya nga yung mga kuha na video ng asawa ko, nilalagay ko talaga sa vlog. Kasi lagi niya pinapanood yung mga vlog ko at para makita naman niya yung mga kinuhanan niya mga video. At pagkatapos namin kumuha ng mga video doon sa may falls, umuwi na rin kami. At nung pagkasakay namin ng sasakyan, tinanong sila ng asawa ko kung ano yung gusto nilang pagkain dito sa Japan. At yun nga, gusto nilang kumain ng Wagyu. Kaya nagpa-reserve yung asawa ko sa Yakiniku Restaurant. At andito na nga kami at ito yung dinner namin today. Ang haba pa naman ng mga nilakad namin ngayon. At saka ang dami naming ginala talaga. Kaya nakakagutom talaga pag galing sa mga galaan. Pero sobrang saya ng gala namin ngayon at nabusog pa kami. At umorder nga yung asawa ko ng kubukuro. Yun yung laman loob ng baka. Parang isaw po siya pero malalaki po siya. Nakakatuwa nga, first time nilang kumain yan dito. Hanggang dito na lang. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood ng aking vlog. Thank you for watching. Bye! Arigatou gozaimasu!